Ask something about family, occupation, recreation before the message. Pag upo ng right, asan na tayo nagkita, okay? Pag upo, make sure na pag right-handed ka, kasi I assume na wala kang dalang laptop, maliit yung cellphone mo, okay? I assume ang bitbit mo lang na bala, baril, ay papel, at saka ballpen. Kaya mo mag-present na yan na yung gamit mo. Okay? Pag right-handed ka, ang client dapat nasa left side mo. Para kapag nagsusulat ka, hindi siya gumaganon, nag-aantay anong sinusulat mo. Okay? Pag left-handed ka, make sure na una kang umupo dito para wala siyang choice dyan sa right mo umupo. Either sa right mo or sa harap mo. Pero as beginners, bawal ka munang kumausap ng client na nasa harap. Kasi kung harap mo na ang client, dapat alam mo na kung paano magsulat ng pabaliktad. That's another skill na dapat yung matutunan. Later on, ang unahin niyo muna, matutunan niyo how to effectively table talk yung client. Okay? Yung form, you ask something about family, occupation, recreation. Kumusta ka na, ma'am? Saan ba nakita yung business? Oh, may ano ka na ba, ma'am? Eh, parang bata ka pa. What's your skincare? Mga ganun. Kasi na ba, build up for the nerd, o, di ba? O, kung natin business, di ba? Teka dito kasi mag-gusto tayo business. Sige ba, personal business. Ano na yun? Tira agad. O, huwag tira agad, ha? So, build the relationship muna. Okay? Ngayon, dun sa form niya, makikinig ka sa form. Okay? Kasi after the form, okay, ito na yung kasunod. Table talk to, ha? Kasi pag matutunan niyo yung table talk, kahit walang webinar, kahit wala si mentor para mag one-on-one video call sa client kung kaya mong i-video call yung client. So, dapat ito yung skill na tinulan yung mali-learn. Okay? So, ano yung sabi ko kanina? Kailangan dalawang klaseng skills ang ma-master ninyo. Mindset and ABC rule. Yan dalawa, ha? Yan dalawa lang. So, pag table talk, table talk. Una, ipo-form mo yung client, makikinig ka kung ano yung sagot. Ha? Huwag ka busy yung utak mo, iniisip mo. After kasi na ko, sabi ni Ma'am Chili, mag-share ako, mag-edify ako, mag-mindset ako. Di ka na nakinig. Ano mo ulit yung pangalan mo, ma'am? Inay na ulit yung anak mo. Nagtanong ka, di ka nakikinig. Makinig tayo, ha? Sa sagot kasi, dun sa sagot niya, doon ka mag-base ano yung next na sasabihin mo. Okay? So, after mo ma-form, okay, ito yung next. A, B, C. In any order. Yes. Mag-edify ka or ABC rule. Okay? Depende sa form niya. O, depende sa form niya. Kung teacher, sino yung kilala mong teacher? Ay, teacher ka, ma? Actually, may teacher din dito si Ma'am Chini. May teacher dito si Ma'am Mayley. May teacher din dito si Ma'am Salvi. Kung sino yung mga teachers na kilala mo? With or without result. Kung meron kang kilala na with result na, the better. Okay? Kaya, di ba, yung synergy day natin every Monday, kaya yan ginagawa. Hindi para magpa-cute yung mga shares doon. Yes. Ikaw as listener, makinig ka kasi yan yung mga baon mo. Ay, ito pala si Ma'am Quincy. Dati pala itong call center agent. Sa pagkatao sa call center agent, ay, ma'am, ito naman si Ma'am Quincy. Ma'am, nung napakinggan ko siya, nung nagkwento siya kung bakit siya nag-business, kasi daw, puyat siya, kasi daw, kung ano yung nakikwento na rin, kaya kayo makikinig, ha? Huwag kayo mamili ng speaker. Makinig kayo kasi meron kayong baon doon matutunan. Okay, next. I-edify, ABC rule. Kung sino yung may result, the better. Yun yung edify nyo. Okay? At kailangan may album kayo dyan sa cellphone ninyo. Para may bala ka. Kung magsabi siya police, ay dito mga police din man. Si Ma'am Michelle Miguel, taga Zamboanga, nag-early retire. Bakit siya nag-early retire? Ito mo. Mindsetin yun. Okay? Kung OFW, ay ma'am, si Ma'am Marabil, ay si Ma'am Danet, ay si Riza. Dami. Ha? Oh. Maliban dyan, in any order tong ABC, ha? Mag-share ka din. Hindi ka puro tanong. Kasi interrogation yan pag ikaw lagi nagtatanong. Ay ma'am, kumusta na? Ma'am, may asawa ka na ba, ma'am? Asan yung asawa mo, ma'am? May anak na ba kayo? Ilan yung anak nyo? Ilan tayo yung mga anak mo? Saan sila nag-aral? Ano course nila? Asan yung nanay tatay mo? Saan ka nag-work before? Ano to?
to ga? So, para hindi niya ma-feel na interrogation, when you ask, and then when you feel na may isi-share ka sa kanya, mag-share ka. Okay? Ay, nag-employ ka din, ma'am. Actually, ma'am, naging empleyado din ako before. Kaya lang, nung naging empleyado kasi ako, medyo naliitan ako sa sahod. Tingnan mo, maya siya din tatango-tango din yun. Talagang totoo. Pag nagkikwento ka or nag-uusap kayo, use your own, ha? Use yourself and use other people's story. Huwag mo siyang i-atake. Ay, ma'am, empleyado ka? Maliit ang sahod mo, no? Ay, offensive yun. Ma-open siya. Hindi na siya makikinig sa'yo. Kasi negative na siya. Sino ka? Parang sa isip niya, sino ka? Parang sabi sa kanya. So, ang gawin mo, use your own realization or lagi kang may kakilala. Ay, ma'am, empleyado ka? Actually, ma'am, yung kaibigan ko or ma'am, yung kakilala ko na si yung naging empleyado din siya katulad mo. So, nakilala ko siya, ba't ka pa nag-business? Kahit wala kang kilala, lagi kang may kaibigan, may kakilala ka, ha? Ikikwento mo yun. Yes. Kasi yung sharing mo at ABC rule ay kinoconnect mo sa mindsetting. Okay? Mindset ka. So, yan lahat. Diyan pa lang umiikot yung usapan ninyo. Wala pang presentation. Ang tawag dito, opening remarks. Dapat ma-open siya. Kasi mahirap nga pasukin ang pintuan na sarado. Correct. Ba't siya mag-business? Hindi niya naintindihan. So, bago mo i-present ang business, naintindihan na niya na dapat siyang mag-business. Ma'am, yung kakilala ko na katulad mo, ma'am, na teacher din. Natinong ko siya, maganda naman yung trabaho ng teacher, di ba, ma'am? Tatayo ka agad-agad ba yan, di ba? Pero ma'am, kung pinanong ko siya, ba't pa siya nag-business? Kasi yun, ma'am, sabi niya sa akin, grabe na daw yung trabaho niya as a teacher, tapos yung anak niya, hindi niya natuturo siya sa ibang bata. Tapos ma'am, hindi na siya well compensated, mas malaki na yung gastos niya, may saka kung pera niya yung nagagastos para dun sa eskwelahan. Tapos yun, na-realize niya daw na paano daw pag mag-edad na siya ng 60-65. So, tinignan niya yung mga naunang mag-retire. So, nagturo ulit. Kahit wala kang alam na kakilala, lagi ka may kakilala. Ito mo, mindsetting. So, sabi niya, ayaw niya na pag nag-retire na siya, magtuturo na siya ulit kasi hindi enough yung retirement fund niya. So, ang gagawin niya, ngayon pa lamang, sinasabay niya sa pagtuturo niya kasi yung trabaho niya sa school hindi matatapos pero pwede siyang tapusin ng trabaho niya. So, makarealize siya doon. Mindsetting is realization. Ipa-realize mo sa kanya. No, kasi yung kakilala niya na nauna nang nag-retire. So, okay naman ma'am, nagpe-pension na ng kung may idea kang gano'n, nagpe-pension na siya ng kasi principal siya nung nag-retire siya, nagpe-pension na siya ng 40,000. Pero dahil hindi pa tapos yung anak niya, tapos yung asawa niya, wala nang pension. So kung isa lang siya, kasya yung 40,000. Pero dahil dalawa sila, ng asawa niya yung kailangan dun sa pension, so hindi kasya sa kanilang dalawa yung 40,000. So ito yung back-up plan niya. Back-up plan, ano pa? Okay? OFW, ang may setting sa OFW, pagka nag-for good ka na, what's next? Ito yung magsalba sa'yo. Okay? Pag may trabaho ka, it's not enough na isa lang yung work. Kung gusto na ngayon, marami kang sideline kasi hindi enough yung isang sahod. So para hindi siya ma-offend, ano ang gagamitin? Sarili mong experience or kwento or other people's experience. Mindset, ABC rule. Okay? Are you learning? Yes. Ha? Oh. So, after that, i-present na ang business. Open na siya, di ba? So, kaya yung ma'am, nag-business siya. Dito man, naku, kumikita na siya ng malaki. Imagine mo, ma'am, ha? Kumita si Mama Yu sa Bureros ng 4 million a year sa insurance pa lang. Ako kumita ng 4 million. Kaya naman, nakabili siya ng Ford Everest agad, cash. Tapos napagawa siya ng staycation o dagdag yung passive income niya. Kaya gusto ko rin ng ganun, pero ma'am, honestly, ako kumikita ako sa affiliate program. Kumikita ako, ma'am. Kung wala pa kayong ganun ka-result, di fine. Ma'am, imagine ma'am,
Kung bahala na magkabangga ako sa edification nyo, gamitin nyo. Diba ma'am, imagine mo, si Ma'am Chini, 45 million. 13 years niyang ginagawa, ito lang na business. Diba? So, kahit na hindi ako kumita ng 45 million ma'am, pero yung nakikita ko, may nauna sa akin, yun yung napuntahan niya, makakarating ako nun. Kahit hindi na 45 million. Siguro kahit na mag 10 million na lang ako in 10 years, 1 million yung per year. Diba? So, mag-compute niya siya kung nga ano, kasi wala naman masyadong employment na mag-earn ka ng 1 million a year. Kasi pag mag-earn ka ng 1 million a year sa employment, 90,000 to 100,000 yung sahod 1.2 per million month. sa account. Diba? Times 45. Okay, so open na siya, di ba? Yes. Namaisan mo na siya, open na siya. Dahil ma'am, dahil naintindihan natin na maganda nga, nasisimulan natin yung business. Kasi mag-encourage ka din dito sa kanya, share and encouragement. Okay, ma'am, kung kaya, yung naintindihan mo, ma'am, kung kaya ni Ma'am Chini, pareho kayo teacher, kaya mo dito. Kasi talent nyo na mag-talk sa tao. Kaya mo dito. Kung kinita yun, Ma'am Chini, kitahin mo din yan dito. O, di ba? So, open na siya. O, dahil din, ma'am, i-present ko sa iyo yung business. Hindi ka naman nagmamadali, ma'am. Ilang minutes lang to. Sige, ano ba yung business? Present ka, presentation na ha. Nakakawit ka na. Pag presentation na, okay. A, company profile. So, yan yung ito yung mga tatandaan mo sa utak mo, na yan yung flow ng table talk. Okay? Letter B, okay, the product and services. So, yung company profile, bakit mo ang pangalan ng company, ma'am? Global Pinoy Travel and Tours. 14 years na po tayo. Nag-start po ito November 11, 2011. Ang may-ari ng company si Presmani Pascual. He is a CPA by profession. And then he is the owner of Pascual Food Company. So, siya din yung may-ari ng Unified, the Multi-Lifestyle, Quick Financing, Real Estate, Planner. Bangkitin mo mga ganun. So, ma'am, in terms of legalities, we are legit. So, bangkitin mo yung mga natin, accreditation. So, meron tayong SEC, meron tayong Bangko Sentral, BIR, etc. Ayata. Minsan ko lang binabanggit yung Ayata kasi di ko memorize yung meaning ng Ayata. International, aircraft, transport, ano ba yun? Association. Sige, ilagay natin yan sa ano para ma-memorize na. So, pag hindi mo memorize, huwag mo magkitayin. Kaya hindi ko binabanggit. After that, tapos ma'am, ito pa. So, pag mag-represent ka na, you use your name and you answer your own question. Paano ba? Okay. Diba, nagpangit ka company profile. Siyempre ba, paano yan, Chim, legit ba yan? Chim, paano ba, Chim, legit ba yan? Yes, ma'am, legit ito, ma'am. We have complied, diba, kung sa okay. So, ano ba yung mga products and services natin? So, ma'am, meron tayong travel and tours, ticketing, babagtang bills payment, insurance, e-loading, yan lahat. Kung gusto mo lang ay ticketing at travel and tours, libre na yung iba. Ganda naman yan, Chim. Of course, maganda talaga to. Maganda ng pangalan mo, parang nagmo-monolog ka. Pag magtatanong ka, diretso sagot. Okay? So, products and services, after that, okay, so yung kitaan, ways to earn. So, ways to earn mo lang naman dito is yung paano siya kikita sa ticketing, travel and tours, di ba? Then after that, ticketing lang ha, pwede mong ikwento yung ticketing and insurance. Pero kung ang flow, ang ano mo, ay gagamit ka ng PowerPoint, ng GPTT, i-memorize mo yung GPTT. Tapos yun yung sundan ng the flow. Okay? Pero at least, ito yung format ng presentation natin. And then, magsako ka lang dyan, masyadong marami. Okay, so let's say, sa ticketing ma'am, bigyan mo ng idea, ma'am, kaya hindi ganun kadami yung nag-business, ticketing business, kasi mahal ang cash bank, kasi Cebu Pacific 300,000, kay PAN is 500,000. Nagre-renewal pa yan. Dito sa atin ma'am, wala tayong cash bank, kasi ang company na nag-cash bank on our behalf. Okay, so for your, magkaroon ka idea, para kumita sa ticketing, 500 pesos per domestic, times 10 na lang na clients, o times 2 round trip, magkano yan? 10,000. Let's say 10,000 sa isang buwan, kinita mo. Okay na ba? Sobrang okay na. Nagtatanong ka, diretso sagot. Ha? Okay.
Paano kung international? 1,000 times 10 times round trip, okay, so 20,000. 30,000 na yung income mo. Insurance, o bahala ka dyan. Okay. Minsan, hindi ko na kinikwento yung insurance. Minsan kinikwento ko na siya sa closing the deal na. Para magkaroon siya ng idea, kailan siya mag-ROI. Kasi ang problema niya, 57,000. So sa closing the deal ko, kinikwento si insurance. Kukumputan ko siya, ilan lang yung insurance na ibibenta niya para mabawi yung 57,000. Then after that, okay, so packages na. Okay? So letter C, packages. So ma'am, sa kaganda ng business, magkano ba yung puhunan dyan? So ma'am, meron tayong mga pagpilian. So 5-in-1, so i-memorize mo yan, mga amount, mga yun. Okay? Then after that, okay, so tatawid ka na ngayon, transition na sa closing the deal. O, number 4 na. Closing the deal na ha. Pero hoy, pag mag-table talk kayo, huwag niyo sabihin na, ma'am, okay ma'am, nasa first part tayo, ma'am, presentation natin, ma'am, closing the deal na tayo. Ha? Iingin siya, closing na ako. Sa utak mo, closing the deal, okay? So, magta-transition ka dito after ng ano. So, ma'am, among the packages, alin ba dyan yung nagustuhan mo? Mamili siya, di ba ma'am? So, normally, ang sasabihin niya, dyan lang ako sa home base. So, magko-closing the deal ka, ma'am, maganda yung home base. Or kaya magtatanong ka dito, unang tanong mo dito, ma'am, kumusta ma'am? Actually, ma'am, tapos na ako sa presentation ko, maganda ba yung business or sobrang ganda? Di ba, sobrang ganda? Ano ba doon na package yung nagustuhan mo? Sasabihin niya ngayon, home base. Ma'am, yung home base, maganda yung home base. Pero ma'am, titingnan mo yung, di ba, nag-form ka na sa kanya. Kung sa tingin mo ay kaya naman niya yung affiliate, i-discourage mo siya sa home base. Ma'am, okay naman yung home base. Pero ma'am, negosyante ka. Alam mo naman na yung 19,000 hindi yan para sa business. Siyempre, maganda na business tayo, ma-maximize natin. Diba, nakikita ko na maraming kumikinaginang, mayamanin yung client. Kaya naman niya yung business na malaki, di ba? Ang diretsahan kong tanong ang diretso kong sa kanya ay hindi bagay sa'yo yung home base. Kasi bagay lang ang home base sa estudyante. Hindi naman tayo estudyante. Negosyante tayo, dito tayo sa mas malaki yung income. But make sure when you say that, say it na hinay-hinay, na hindi offensive yung approach. Ha? Yung hindi ka mo, di bagay sa'yo yung home base, negosyante ka. Pag negosyante tayo, gusto natin mag-maximize yung business dito ka, ma'am. Parang bagay sa itong 5-in-1. Di ba may pwesto ka na? Pag sabi siya, malalaman mo sa niya, ay, oo, no, pero diba kasi wala pa kasi akong budget kayo sa 5-in-1. Okay lang ba dito? O sige ma'am, dito ka lang muna sa, either dito sa, corporate or premium. Ito, 7 quarters. Bakit mo kanina na 5 yung anak mo, o tig-isa sila, o dito ka na sa premium. Para tig-isa sila, walang iiyak, walang magsiselos, para pamanahan ka bawat isa sa kanila. Ganon. Okay? Are you learning? Yes! So, yung ma'am at saka yung closing the deal is almost the same. Okay? Pero yung closing the deal kasi ng ONE presentation, yung crowd, yung general crowd, meron kasi yung DTLAC, so decide, take action, try, analyze result, avoid discouragement, and then QQ. Pero ako kasi customize yan kapag table talk, so hindi ko na binabanggit yun. Ang binabanggit ko lang dyan sa closing the deal, yung packages, ito, yan din yan sa ma'am ha. Pag mamam ka dun sa mga nasa likod, pag mag-ma'am kayo, okay, tanungin mo na siya pag upo ng client. Diba alam niyo na, pag ma'am, offline ma'am. Okay? Offline ma'am. So, ngayon, alam mo na itong grupo na to ay client to ng mga members mo. Okay? So, nabigyan ka na ng form na ito si ganito, ito yung business, ito yung business, ito yung business. Dala-dala mo yung form. At kaupo mo ng ganyan, mapakilala ka, hey ma'am, ako pala si Chini ma'am. Ako yung mag-assist sa mga question at clarification. Ako yung mentor ni Danet. Okay, ganon. Okay, kasi nabanggit na yun ni Danet na hanapin si Chini. So, alam niya na yung mga Chini. Ito, example. Para dapat may proper endorsement kapag wala ka doon sa offline event. I-proper endorse mo sa client para hindi siya ma-expect na wala ka lagi dito, Ma'am Angel. So, alam mo, wala ka doon, lagyan mo doon na sponsor is Angel, pero ma'am, look for
Geraldine Gomez. Ganun, i-endorse mo properly. Para di siya mag-expect na nandun ka, hanap niya, asan si Angel dito? Wala si Angel, nandun sa Davao. Ganun ha, proper endorsement. Ngayon, pagkapakilala mo, okay, yun yung flow ng meeting after meeting. Hindi kayo ha? Meeting after meeting, and ito, closing ka din ang meeting after meeting, they are related, okay? Pag meeting after meeting, pakilala ka, short lang na pakilala. Pangalan mo, sino ka sa buhay ng nag-endorse sa'yo. Or ano yung background mo? Hi ma'am, I'm Chingy. Actually ma'am, ano na ako, 13 years na ako sa business na ito. No, ikaw yung client, ikaw yung direct sponsor. And ma'am, teacher ako by profession. Alam mo yung ano kung taga dyan sa binabanggit ko yung school kung saan ako nagturo. Kasi edification din yun, okay? So, pag after mo pakilala, short lang, pangalan, background. Kung matagal ka na sa business at may result ka, banggitin mo yung katagal mo. Pero kung matagal ka na sa business, wala ka pang big result, huwag mong banggitin ang katagalan mo. Ha? Kasi pag, nagawa na siya, hindi ba siya nayaman? So, pangalan, background, okay? Yan yung sa sharing. First part pala yan. Okay. Name, background, kung may result, state how long you are na in the business. Pag wala pang result, okay, sabi mo lang na, marami na ako na mentor sa business na ito. Kumita na ako, ano na ako, affiliate ako ng company na to. Ako yung mag-assist sa mga clarification ng question. So, ma'am, so pwede mo din itanong na parang i-confirm mo na sila yung client. Ma'am, ikaw si ma'am, ikaw pala si ma'am Eva, ikaw yung ano ma'am, ikaw yung negosyante. So, i-memorize mo din yung form ha. Di ba yung sa mga posting natin, or merong pinapa-assist sa'yo, ano mo din mo. Sobrang dami, at least meron ka matandaan doon, ha? Ay, ikaw yung may salon. Ganun. Ay, ikaw pala si ma'am ano. Ay, ikaw si... Ay, okay ma'am, ikaw yung single parent. So, parang may idea din si client na di tanga-tanga itong mag-assist sa akin. Nag-start. Hoy, ayaw. Ginawa yung assignment. Okay? So, confirm mo yung pangalan. Okay? And then, kung ano yung background. Okay? Background ni client. Next, number 3. Itanong mo yung alin sa packages ang nagustuhan nyo. Asan dito, ma'am? Pakita mo yung labas mo yung AR. Lalaki ng mga amount doon. Alin dito yung nagustuhan nyo, ma'am? Ma'am Eva, ito ba? Ito 5-in-1? Di ba ma'am, meron kang business, meron ka ng gusto, bagay sa'yo ito 5-in-1. Ikaw ang magdikta kung ano dapat para sa kanya. Ma'am, ito, ano sa'yo ma'am? Ito premium, 7 quarters to. Ito ma'am, corporate 5 quarters, family package. Huwag mong banggitin ang home base. Saka mo na yan banggitin kapag may magbanggit sa kanila. Ano mo sinabi ng ano kanina? Na home base. Ay, yung home base ma'am. Limited stocks lang yun. Tingnan ko pa kung mayroon pa mahabol natin. Pero, hindi bagay sa'yo. Basta ganda affiliate. So, baliwin mo sa affiliate. Okay? After mo matanong yung packages, number 4, banggitin mo. So, dapat meron kang copy ng 4 benefits ng affiliate. 4 benefits. Tsaka i-memorize mo, tapos baliwin mo doon of affiliate. Diba? Cashback. Ano pa yun? Commission. Incentives. Travel and car car incentives. Then, incentives. ads or digital marketing. Tapos pag ma-launching na yung dropshipping natin, madagdag dito ang dropshipping, pero para to sa 7 quarters pataas. Okay? Ganyan siya. Tapos, ikot-ikot na kayo dyan. Tapos, depende na sa usapan na yun. Bawa, meron yan siyang, magkinig ka kasi meron yan siyang mabanggit ng mga objection. Okay? May mga objection yan siya. Like, Cashback. sabihin ko sa asawa ko, depende sa objection nila ha. Car incentive, travel incentive. So, ang objection nila, let's say, babanggitin ko muna sa asawa ko, ma'am, okay yan, banggitin mo sa asawa. Laging okay lang, laging okay. Ma'am, tama yan, ma'am, tama yan. Laging ganun na. Pero ma'am, alam mo ma'am, nung ako, or kaya mayroon kang kilala, dito, ma'am, kasi katulad nung nakausap na medication. Cashback and rebate. Sabi niya, ang husband niya nasa abroad. Commission. Kaya yun daw tumatawag sa kanya. Sabi niya, ma'am, paalam ko muna sa asawa ko. Ay, okay yan naman paalam kasi naintindihan ko naman pag mag-asawa, syempre, pag may decision making na gagawin, dapat mag-uusap talaga, respect for each other naman talaga. Pero alam mo, ma'am, pero alam mo, ma'am, buti na lang talaga ako, ma'am, independent akong nag-decide. Kasi alam ng asawa ko na
even before magjowa pa lang kami. Yung gusto ko. Ako ang magde-decide. Ang importante, we are doing the business na hindi tayo mag-scam. Wala tayong luloko, hindi to, kikita tayo dito. And who knows, di ba? Makatulong ka pa. Ikaw pa yung makatulong talaga makapag-for good. Di ba? Nag-form na ako. OFW yung asawa. So, doon mo siya titirahin sa ano yung hugot niya. Mali mo, dahil sa kikita ka ng malaki dito, ikaw yung maging way para makapag-for good na yung asawa mo the soonest time possible. Then ma'am, yung ate ko, kinento ko din yung ate ko na negative yung asawa niya, buti na lang, tayo mga madidis, lagi na siya tayo, kasali na siya, involved na siya, bilong na siya. Kung tayo mga madidiscarding babae tayo, di ba? Tsaka ginagawa naman natin ito para makatulong sa asawa at sa buong pamilya. Buti na lang si ate nanindigan. So yung kwento ni ate, diba? Yung kwento ni ate na negative si kuya, sinasabihan siya na lagi ka lang nagtitrain, hindi ka pa naman kumikita dyan. So, sinagot siya ni ate na hindi naman kasi ito magic. Nasa learning stage pa lang ako. Pero ma, buti na lang nanindigan si ate. Tuloy-tuloy si ate. So, ngayon si kuya, si brother-in-law ko, siya na yung nagdadrive ng kotse nila ni ate. And something happened kasi si kuya, na-diagnose siya na may low potassium nung nag-work pa siya. So, buti na lang kamo nung na-diagnose siya, si ate kumikita na ng malaki noon. Kumikita na si ate ng 100,000 a month. So, nasabi niya si kuya, kasi si kuya, dahil low potassium, hindi siya makapag-work kasi hindi siya makatayo, hindi siya makalakad. So, nung dumating yun ng uno sa kanila, ang sabi ni ate, mag-resign ka na lang, kaya na tayong buhayin ng GPTQ. So, mag-start sila doon sa ate. Ang kwento yan. Di ba? Kasi kung hindi tumuloy si ate dahil lang hindi gusto ng asawa niya. Pag nung dumating na naglupotasyon si kuya. So, mas masakit yung pwedeng solusyon nun kasi baka mag-abroad si ate. Di ba? Mapalayo sa pamilya. Kung puti na lang nanindigan na ito na yung iso. Baka ikaw din, magkaresol ka din ng ganun. Ikaw din yung maging way para mag-program. So, if you want to speak by heart, dayahin niyo kung paano ako magsalita. Pag speak by heart, realization na makatulong sa family, you are talking about the hugot nila, pipesway nila. Magsalita ka ng dahan-dahan at mahina ang boses. To the point na, make sure na marinig niya ha. Pagkahina ha. Baka naman mahina kasi sabi mo siya mahina. Eh, alam mo maingay nga, di ba? Kaya ano naman, ito marinig pa niya. Kasi you are speaking by the heart, okay? Pero kung alam mo, excited ka, gusto mo siyang mabaliw, kung grabe dito, dapat ka excited, mabilis yung pagkasabi mo, tapos, ganun din yung expression mo, okay? Are you learning? Yes! Dahil dyan, okay, mag-workshop tayo. Yan, ipapractice nyo yan kasi hindi nyo yan ipapractice ng kayo lang sa bahay nyo. Guilty or